Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Tayo yung mga Pinoy ay masayang-masaya ngayon dahil isa na namang discovery mga ka-Wonder na natagpuan dyan malapit sa area ng Malampaya Oil Field. Pagka-branch niya, kumbaga sakop niya. Itong Camago 3 natagpuan mga ka-Wonder, at talagang tuwang-tuwa nga tayo. Filipinos. Today, I am proud to announce another step forward in our mission to secure affordable, reliable energy for every Filipino. The Camago 3 well has been successfully drilled and tested, producing up to 60 million standard cubic feet of gas per day. It is the second major milestone under our $893 million Malampaya Phase 4 campaign, and it is significantly larger than our first. Camago 3 holds an estimated 2.5 times more recoverable gas than the Malampaya East 1 discovery. So together, these two wells are projected to extend the life of the Malampaya gas field by an estimated 6 years. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa inyo? It means more power, steadier power, and cheaper power. Malampaya gas costs us roughly 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour. Imported LNG costs 10 pesos and 30 centavos. More than double. Every unit of power we generate from Malampaya instead of imported fuel is money saved by households, by small businesses, by every Filipino that pays an electric bill. Alam natin lahat kung gaano kahalaga ito ngayon. Ang kaguluhan sa Middle East ay nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Kaya naman, ginawa natin ang lahat para masiguro na may sarili tayong supply ng enerhiya upang maibsan ang epekto ng kaguluhan nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. For the first time since the year 2000, new subsea pipelines are being laid in Philippine waters. Ibig sabihin, may bagong tubo na itinatanim sa ilalim ng dagat para maihatid ang gas mula sa pinagkukuhanan patungo sa ating mga tahanan at negosyo. We are not just extending a gas field. We are rebuilding our energy infrastructure from the ground up. We are targeting first gas delivery by the fourth quarter of 2026. And we are not stopping there. The next well, Bagong Pag-asa, sits 30 kilometers north of Malampaya and is already in the works. This is indigenous energy. It is ours. This is our future. And it is how we protect every Filipino from the burden of rising global fuel prices. Maraming salamat. Dahil itong Camago 3 ay enough na rin for 6 years na makakatulong ito. So of course, hindi naman tayo kumukuha lagi dyan. Yan ay paunti-unti nating kinukuhanan, kinagagamitan, lalo na sa mga kuryente, sa ating mga, dito sa Luzon. At malaking tulong na naman itong bago. Lalo na dyan sa suliranin natin, dyan sa may Middle East, na gawa nga ng gera ng Amerika at ng Israel laban dyan sa Iran. Alam natin matagal na yung conflict na yan. Ilang presidente nang dumaan na talagang hinaharang nila itong Iran, yung dating Persia, na mag-develop ng isang, hindi natin mabanggit mga ka-Wonder, baka maano tayo, demonetized. Baka na papigilan sila na hindi mag-develop nitong pangwasak na kagamitan mga ka-Wonder. So yun nga mga ka-Wonder, etong na-discover na ito ay malaking tulong lalo diyan sa global crisis, yung biglang pag-spike ng mga presyo. Kanina nagpagas ako, yung nagpagas ako diyan sa Petron, diyan ako nagpapagas. At yung aking pong ginagamit ay yung premium nila, yung XCS. Dahil yun compatible doon sa ginagamit ko. So well mga ka-Wonder, etong bagong discover na ito talagang makikita mo kung gaano binibless ng Diyos yung ating bansa sa kabila ng mga sigalot, impeachment, crisis sa labas. Pero mga ka-Wonder, ang nakakalungkot ay ang daming reklamador. Kita mo dyan, nakapost, reklamo. Para namang hindi namin nahalata, nagpaparamdam lang kayong tatakbo na kayo sa 2028.
alam nyo, tigilan nyo yung kakareklamo. Kasi bakit? Nakita ng tao eh. Reklamador yan, hindi ko bobotohin yan. Baka mamaya pag upo mo, puro ka lang reklamo eh. Baka kagaya ka ni Piloka eh, no? Napanahin ng reklamo, kauupo lang, nagpapabibo na. Reklamador. Kaya, may halin tulad natin mga ka-wonder to, bago natin pag-usapan ng gusto. Itong si PBBM, na para siyang si Moses sa panahon noon. Na itong mga Israelita na kanyang niliberate, pinalaya sa land of slavery dun sa Egypt, nung nadala niya na, dumaan sila sa disyerto, bago sila makarating sa promised land, katakot-takot na stress ang binigay sa kanya ng mga Hudyong ito. Nandiyan yung reklamo rito, gusto nila kumain ng karne, gusto nila ganito, biro mo, nakakain sila ng mana. Isang pagkain na mula sa langit. Sabi nga nila, itong mana pagkain ito ng mga anghel sa langit. Kaya nung bumagsak yun, sabi, mana, parang ibig sabihin, what is this? At ang lasa daw nun masarap, na parang honey na basta pleasing siya sa panlasa. At ito'y binigay ng Diyos dahil sa kanilang pagrereklamo at naawa na ang Diyos kay Moses, binibigay na lang. Pati karne gusto nila, kaya nagpadala ang Diyos ng quail. At yung iba sa sobrang PG kinain kahit may dugo pa. Hindi na niluto. So lahat dinadaanan at similar dito sa nangyayari sa ating bansa na pinagpapala, may kumikilos ang Pangulo, na dami nating na-develop, dami na infrastructure, mga proyekto, mga itatayo, yung mga sasakyan dyan, dito na i-develop, yung paggawa ng mga barko, mga hindi nila kasi alam yan, hindi nila kasi yan nababasad, hindi yan nababalita, pero hindi na susubaybayan. At yung kung ano pa, lalo na itong na-discover na MAE2. Kailan lang itong Malampaya, sa part ng Malampaya, itong MAE2. Diba? Makikita mo na pinagpapala ng Diyos. Dahil may mga tumutulong sa ating Pangulo, nakita nila mabuti si PBBM. Kaya ito si Enrique Razon, na isa sa lead dyan, na maghukay ng mga oil natin. Napapabalita nga, makikipag-venture tayo dito sa China para dyan sa oil exploration. Kaya naman yata natin. Nakadiscover na nga. At itong bago nga, itong Camago 3. Ganun, At balik tayo doon, umakyat si Moses sa Mount Sinai. Pagbaba niya, nakita niya, nagsasambahan yung mga Hudyo doon sa ginawa nilang golden calf dahil alam nila hindi na raw babalik si Moses. Similar, parang gusto lang ibigay sa China itong bansa natin. Alam mo, good luck kapag napunta sa China ito at kapag napunta to sa maling presidente dahil tiyak ibibigay niya yan sa China. Ano pa, yung mga GOCC dyan, baka mamaya ipagbebenta rin. Ano pa, yung EDCA baka palayasin na rin dyan. Diba? Kasi hindi naman, kasi yung inaano nyo, niroroot nyo is pro-China. Kaya itong bagong discover na mga ka-wonder, nakakatulong ito lalo na sa ating kuryente rito sa Luzon. Mapalad yung mga taga-Luzon, mapalad tayo. Kaya huwag tayong reklamador, ha? Kung gusto mong tumakbo sa 2028, magpakita ka ng kabutihan, huwag ka na manira ng kapwa. Kasi halatang halata, natatakbo ka lang. Post pa na kung ano-ano. Alam natin na napakahalaga dahil mas mura ito kaysa imported fuel, Mas mura ito. At nakakatulong itong pigilan yung suliranin ng mga Pinoy kapag dumating na si Juna at saka si Judith. Juna, ibig sabihin Jew. Juna, ibig sabihin bayarin na. Due date na. So, malaking tulong, At isa pa, nakakatulong ito na we can buy time para makapaghanap pa. Hopefully, makahanap pa tayo ng marami pa dyan kasi mayaman ang ating bansa. Kaya nga interesadong China. Mga 6 years extension, itong maibibigay nito. Nagbibigay ng panahon ito sa atin para ma-develop natin itong ingenuity na nasa isip ng ating Pangulo. Itong pag-develop ng renewable energy, kagaya ng mga solar, itong wind. Matalino yung Pangulo natin, at binimenos lang nitong mga DDS kasi gusto nilang purihin yung totoong lutang. So maghahanap pa tayo ng mga bagong gas fields, at mag-upgrade tayo ng mga energy infrastructure. Yan ang magandang tulong, mga ka-wonder, at binibless ng Diyos. At alam natin may limitasyon pa rin dahil hindi naman ito silver bullet. Hindi ito yung
alam natin, ginagamit sa mga werewolf na nangaatake sa atin. Na yun nga, yung mga emergency dyan, mga nauubos consumables, no? Kasi mauubos at mauubos pa rin to, no? Kaya mga ilang taon lang ang extension dapat tipirin. Kaya dahilan kung bakit nag-aangkat pa rin tayo sa ibang bansa, no? At hindi sapat yung total demand, mga ka-wonder, dahil humalaki nga ang demand ng bansa. Nagdararoon ng mga industriya, mga factory. So, nangangailangan niya ng mga energy source. So, kailangan pa rin dyan ng ibang sources. At good thing meron tayo nito. At of course, ganun pa rin, may geopolitical risk pa rin, mga ka-wonder. No, kahit may local gas tayo, apektado pa rin tayo ng global market. Dahil majority, if I'm not mistaken, 80 to 90% yata inaangkat natin sa Middle East. No? Kaya sa kabuuang pagsusuri, itong Kamago, mga ka-wonder, ay short-term solution lang para sa energy crisis. Protection ito laban sa global shock. No? Na hindi tayo, kasi nasa crisis level na tayo, mga ka-wonder. Ramdam nyo na ba? 92 pesos yung kada litro ng pinagas ko kanina. Gulat ako, 92 na. No? Lalo na yung Middle East conflict na sinasabi dyan, na kaya raw ginawa yan ni Trump para makaiwas dito sa Epstein files. Dahil may mga kababalaghan daw pinagagawa dyan. Para hindi mapag-usapan, binomba niya itong Iran. Nakakatawa, mga ka-wonder, Dahil kung totoo man yan. At ito ay isang strategic advantage natin, mga ka-wonder. Para sa sinasabing energy independence, hindi tayo aasa ng aasa. Lalo na kapag natagpuan na natin yung ilang mga potential dyan na hindi pa na-discover. Kaya wag na yung sabihin natin, makikipag-explore pa tayo sa China na 60-40. Baka mamaya, eventually, wala naman tayong tiwala sa China. Dahil baka mamaya, ang gawin ng China dyan, kunin na yan ng buo. Kaya mga ka-wonder, itong lifeline, yung pinaka-lifeline natin na mga na-discover natin sa gitna ng energy crisis ay isang patunay na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Sa kabila na ang daming mga reklamador. Ang daming mga nagpapa-epal dyan dahil gusto lang magpabida. Pinapakita yung kanilang mga credentials, yung mga kanilang doctorate. Hindi na yan tinitignan ng mga tao ngayon, mga ka-wonder. Dahil bakit? Yung mga usually, yung mga yan, yung pa yung mga kawatan. Kaya ang tinitignan ng tao ay may puso. No? Yung may walang track record ng bahid, dungis at paninira. Hindi namumuliti ka. No, kasi sabi sa psychology, yung taong namumuliti ka, naninira, wag kang umasa dahil yan ay sira. So kaya ito ay panawagan, tulong sa pag-supply sa ating kuryente, no? Hindi tayo magba-brown out, hindi maantala yung mga makinarya, yung mga takbo ng ating industriya. No? Pero again, ito ay pansamantalang tulong. But then again, nagpapasalamat tayo. Huwag tayong magreklamo. Kasi yung grasya ay lumalayo kapag ikaw ay reklamador. Kaya pasalamatan natin yung Diyos dahil binigyan niya tayo ng isang Pilipinas na mayaman sa mga natural resources. Yung iba dyan, mga walang utang na loob na Pinoy. Ibabash pa nila yung Pilipinas. Ganito sasabihin na, dito sila lumaki. Dito sila nagbuhay, nagkaisip. At dito sila nagkaroon ng magandang buhay pero binabash pa rin nila. So pasalamatan natin at marami pa dyan. Mga bagay na madidiscover. Hopefully, less than 3 years na lang ang ating Pangulo at nagbabay time ang ating Pangulo, nagdo-double time para makatulong sa ating bansa. At hopefully, hindi mapunta yung bansa natin sa isang maling leader na hindi dapat makaupo. Na lahat tayo magkaisa, mga ka-wonder. Kung tatakbo si Lenny, hello Ma'am Lenny, huwag ka nang magpa-suspend. Kung tatakbo ka, magdeklara na po kayo. Dahil susuportahan naman namin kayo kahit na kami ay mga loyalista. At kayo ay pink dahil nakita natin yung pagkakaisa ng ating kulay. Walang kulay-kulay, iisa na. At wala yung mga agenda na pansarili na para mangurakot ng magnakaw. Ransak yung bansa. Alam niyo yung ransak? Pinasok mo isang lugar, pinagnanakaw mo, pinagsisira mo, pinagpapatayin mo yung mga tao, pinaggagahasa mo. Yung mga term na yun, talagang desolation ang nangyari. Huwag natin hayaan yan sa ating bansa. Kung mahal mo yung bansa mo, ikaw, na hindi na wala sa liwanag, that sure ako, yung mga nandirito sa akin, dito sa channel na to ay nasa liwanag. At kamay, hindi, wala pa sa liwanag, makinig ka.
Huwag kang tumingin sa isang tao na parang iniidolo mo at pinupuon mo at kala mo binibrainwash ka. Tumingin ka sa bunga, sa mga nangyayari at yun ang iyong guide. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila itong Kamago 3 na bagong discover na naman dito sa ating mahal na bansa. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.